Kararating ko lang galing sa court. Ang ulam ko ngayon ay beans, scrambled egg with spinach, at saka salmon. Ito yung ang dami pala niluto ng asawa ko na egg. Tapos niluto niya yung salmon ng isang araw. Basta ko sa inyo. Ayan ang unang pagkain ko. Okay. Ready na ako. Nakalimutan ko maglagay ng mic. Init. Masarap yung salmon ah. Yung sa dry. Itong beans yung tira pa namin ni na tira namin ni Warren kahapon. Yung nag-dinner kami sa labas. Nag-dinner kami sa labas. Masarap yung spinach with with egg. Parang pang breakfast lunch to eh. Pero dinner ko na to. Sarap ng beans. Ayun ko na kung paano ito lutuin. Sarap naman siya. Masarap. Sarap yung luto ni Kano. Parang madilim. Kaninang umaga pala umulan. Paglabas ko ng bahay, basa ang kalsada. So, umulan. Pagkakain ko, basa tayo ng mga comments. Diba? Kakain muna ako. Parang gusto ko bukas salad.
Ang good on my fasting. Hindi ako kumain kahit anong snack. Water lang talaga. Sarap. Di ba nakaraos ako ng dinner? Nakaraos ako ng isang araw nang walang rice. Filet salmon to eh. Sarap. Yung asawa ko nagluto na ng isang araw. Kahapon yata o ng isang araw. Maglinis-linis lang ako ng kusina. That's it for the dinner! Yay! Nakasurvive! Tsaka maraming tubig. Okay guys, let's go to the kusina. Magugas ako ng plato. Yes guys, nasa kusina ako today. At kumain ako ng, nakita nyo naman kinain ko kanina, di ba? Then, magliligpit ako ng kusina. Magliligpit ako ng kusina kasi lagal ko na itong hindi nagagawa. Si Kano naghuhugas ng plato. Kaya bara-bara yung pagtaob niya ng plato. Pagkatapos ko nito, magsasalang ako ng labahin or parang nakapagsalang na ako kahapon. Tapos magtitiklop ako. Pagkatapos ko magtiklop, alam nyo na, mag-e-edit ako. Pagkatapos ko mag-edit, magre-rest. Ay, magbabike pala ako today. May cycling ano ako dyan sa taas. May stationary bike ako sa taas. So, gagamitin ko siya. Para may silbi siya. Nakadress ako. Nakalimutan. Akala ko hindi ako tinatamad ako magbihis. Maiksi masyado yung dress ko. So, halika kayo. Magtsikahan tayo habang tayo ay naghuhugas ng plato. Itong platong to ay yung mga ginamitan lang naman namin. Dito kayo. Diba? Medyo uulitin ko yung ibang hinugasan niya. May use na po. Ano ba ikukwento ko sa inyo? Diyos ko naman. Mauubos ang kwento natin ito araw-araw. Dapat pala marami tayong ano. Ang topic natin for today's video ay pag-usapan natin yung mga kapitbahay natin. Sinong familiar sa inyo yung kapitbahay nyo ang aga-agang gumising tapos nagpapatugtog agad? Tapos pag nagpatugtog siya, parang siya lang ang ano. Parang siya lang ang tao sa mundo. Tapos nagigising ka na rin. Pero nung araw, iba. Pagkapitbahay mo kami, sumalangit nawa ang kaluluwa ng aking nanay. I love you, nanay. Magigising ka sa boses ng nanay ko. Kasi si nanay, gigisingin kami. Ilang kami magkakapatid that time? Siguro 6 kami magkakasama. Yung iba kasi malalaki na. Mula sa kuya ko, yung 2 pa ang ahead sa akin. Tapos, papasok kami sa school. So, maaga kaming gigising kasi, pwede na. Maaga kaming gigising kasi magwawalis muna kami ng harapan. Diba? Magwawalis kami ng harapan. Pag nagwalis kami ng harapan, dapat malinis talaga. So, alas 5 yata kami nagising o 4:30 ng umaga. Hindi kami pwedeng pumasok ng school na hindi walis ang harapan. Oo. Tapos,
Magawalis kami ng mga kuya ko. Tatlo kami. Kasi yung isa maliit pa siya noon. Hindi pa siya pwede. So, mula sa akin hanggang doon sa dalawa kong kapatid na lalaki. Kami yung magwawalis ng harapan. Tapos sino dyan, nung bata kayo, laging kaaway yung mga kuya. Di ba laging kaaway yung kuya natin, laging kontrabida sa buhay natin yan. Yung mga bata tayo. Eh kami pa naman, mga bata pa kami no, na hindi yung kabataan na namin. Mga bata kami, lagi kami magkakaaway. Oo lang. Lagi ako inaaway din. Ay, lumalaban kaya ako. Nakikipagsuntukan din ako. Lagi kong kaaway yung sumunod sa akin. Tapos nung nagdalaga na ako, ang kaaway ko naman yung sumunod sa akin, tapos sumunod sa kanya. Oo, kasi yung barkada namin iisa. So ayaw niya ako maki-join. Oo, alam mo yung 'di ba magkakapatid, ganun talaga. Tapos nagagalit siya pagkasali ako. Kasi isa yung barkada namin. Tapos yung barkada niya, yung barkada ng kuya ko, nililigawan niya yon, ay barkada ko yon. So, sinasabi ko sa kanya, sabi mo kay kuya sasama ako, ganyan. O, napayagan na kami. Namimiss ko yung ganung buhay. Nung araw kahit salat sa pera, pero masaya kahit masaya, walang internet, Diyos ko, love letter ang padala sa'yo ng jowa mo, sabihin nyo. Sinong naka-receive ng love letter na stationery, tapos titiklupin ng parang pabulaklak. Tapos ilalagay natin sa notebook. Tapos uunahin natin basahin yung kaysa sa homework. Yung mga nakaranas ng naalala ko noon, nung ako ay high school, parang first year high school yata ako noon. Tapos, first year high school ako noon. Yung manliligaw ko, binigyan ako ng love letter. Inilagay ko sa bulsa ko. Eh, nakalagay dun sa love letter, magkikita kami. Kasi manunood kami ng sine. Manunood kami ng sine. Eh, ngayon, nalaban ng nanay ko yung planggana. Yung palda ko. Hindi ko siya naalis. Pero nagkawasak-wasak na, pinagdikit-dikit ang nanay ko. Tapos ayun, nalaman ng nanay ko. Hindi ko alam kung pinagalitan ba ako o hindi ako pinapasok. First year high school pa lang ako nun. May manliligaw ako nun na Ayaw ko ng nanay ko doon sa manliligaw ko. Hindi ko alam bakit. Pero alam ko naman kung bakit. Hindi ko na sasabihin. Oo. Siya. Kasi iba yung gusto ng nanay ko. Iba yung gusto niya para sa akin. Di ba? Pero, parehas ko naman hindi nakatuluyan kasi nga nakatuluyan ko si Kano. Tapos inaasar pa ako kasi nandun yung mga tiyahin ko. Binasa ng nanay ko. Ang nanay ko pala maganda magsulat. Maganda magsulat. Saka matalino si nanay. Magaling magbasa. Sabi niya. Pinapagalitan ako, pinagbuo-buo, talagang pinagdikit-dikit niya yung mga yung mga letter, yung stationery. Iniingat-ingatan ko naman na hindi makita, nakita naman. Alam mo yun, yun ay ating mga nakaraan na masarap balikan, di ba? Masarap balikan. Tapos ano pa ba? Kasi layas ako noon. Nung high school ako, layas ako. Oo. Layas ako noon. Hindi ako katulad ng ibang bata na. Pero bago ako lumayas, naglilinis muna ako. Naglilinis muna ako ng bahay. Naglilinis ako ng bahay, tapos naglilinis ako ng harapan. Dumadalo ako lagi ng sayawan kasi sa probinsya, 'di ba, uso yung sayawan, yung pasayaw ng barangay. Kaya kayo, yung mga kabataan ngayon, iba ang mga pegs ko. Hindi ko sila mag-get. Hindi ko mag-get yung mga kabataan ngayon. Tapos, nag-abroad ako, age of 19 years old pa lang ako.
Oo, kasi dala ng kahirapan. Gusto kong tumulong sa magulang ko. Age of 19 years old nung umalis ako sa Pilipinas. 19 years old ako. Nagpunta ako sa Kuwait. Pero na-enjoy ko naman yung pagkaano ko. Kasi nga layas nga ako. Maaga ako nagdalaga. Maaga akong nagka-boyfriend. Pero, yung mga naging boyfriend, nung bata ako, walang nangyayari. Hanggang ano-ano lang, hawak-hawak kamay lang. Siyempre, nung nung alam na ang love, siyempre may kiss-kiss na, alam nyo na yun. Hindi ko na kailangan i-ano pa yun. Di ba? Tapos, nag-decide na ako mag-Kuwait. Hindi ako nagtrabaho much sa Pilipinas. Sa totoo lang. Ang naranasan ko lang trabaho dyan sa garments. Taga-tiklop pa ng ng mga damit ng mga tinahe. Taga-alis sa mga himulmul ng yung himulmul ng, di ba yung damit, may mga pinagtahian, yung mga sinulid na sobra-sobra. So yun, sa bikutan. Wala pang 1 taon yata. O parang naka 1 taon naman yata ako. Tapos, nung naka 1 taon na ako, nung naka 1 taon yata ako dun sa pabrika. Yun lang ang asing pabrika na pagtrabahuhan ko sa na naging job ko sa Pilipinas. Na after graduate ko ng high school. Oo, kasi the rest, nag-abroad na ako sa Kuwait. Tapos hindi na ako nagtrabaho sa Pilipinas. Never ako nakaranas ng electronics. Alam niyo kung bakit? Kasi maliit nga ako. Alam mo naman sa Pilipinas, dapat 5'1" yata. Ay 4'11" lang ako. Hindi nila ako tinanggap. Hindi nila ako tinanggap sa pabrika kasi nga yung aking height is hindi daw pwede sa sa pabrika ng electronics. Hindi ko alam anong connection yung height doon sa pabrika. Hanggang ngayon hindi ko pa yung mag-gets. Tapos noon akala ko hindi na ako makakapagtrabaho. Kaya gumora ako sa ibang bansa kasi sabi ko walang mangyayari sa akin sa Pilipinas. Kasi nga ano nangyayari sa akin, hindi nga ako tinatanggap sa pabrika. Ay, ayoko naman sa tindahan sa palengke. Kasi maliit nga ang sweldo, diba, doon. Maliit lang ang bigay, sabihin nyo kung mali ako. Nothing wrong to work in the palengke. Kung ikaw may-ari ng palengke, kung ikaw may-ari ng tindahan, kung nangangamuhan ka, diba? Oh. Naranasan ko na yan nung high school ako, kada summer vacation, di ba may summer vacation tayo, yung last week ng March, parang ganon, di ba na meron tayong ganon, last week ng March, up to, minsan first week ng June, bago magpasukan, di ba? Hindi mo ako makikita sa amin, nagmamaynila ako, nag-a-apply ako sa palengke, yung sa mga kantin-kantin doon, sa Alabang ako nung nag-a-apply. Sa Alabang ako nakapag-apply noon. Sa mga kantin-kantin. Oo. Tapos, kaya ngayon lang ako masyadong nakilala sa amin. Pero dati hindi ako masyadong kilala. Kasi nga, pag walang pasok, nangangamuhan ako. Hindi ko tumitigil sa amin doon. Kasi, nag-iipon ako ng pambili ng gamit sa school. Para may bago akong gamit sa school. Para pagka may kailangan sa school, bago ako pumasok, bago ang bag, bago ang uniform, bagong sapatos. Kasi nag-ipon ako, yung sweldo ko ng kulang-kulang 2.5 months. Magkano lang yun kasi 2,000 lang yata o 1,500 lang yata ang sweldo noon sa palengke. Noon sa tindahan. Nagkatrabaho ako sa kantin, sa palengke. Di ba may mga kantin-kantin sa palengke, yung mga gotohan dyan?
or yung mga ano, yung halimbawa yung tindahan ng mga palabok diyan sa Alabang. Pero lahat naman na nagiging boss ko, mababait. Bata pa ako noon. Tapos sa Marikina, tumira din ako. Pagka-graduate ko ng grade 6, nagpunta ako sa Marikina. Kina Ate Lani, nag-ano ako doon. Patulong niya ako sa bahay, tsaka sa ano. Basta hindi ako tumitigil sa amin nga ng summer vacation. Minsan nga pati Christmas vacation, 'di ba may bakasyon ng Christmas? Yung halimbawa yung Paskong 3 weeks to 2 weeks, 'di ba 'yon magbabakasyon? Ay, pumupunta ako either sa Marikina o doon sa pinsan namin sa Pila. Magtitinda ako ng isaw. Tapos may kikitain ako. Basta yung pambaong ko yun, pagbalik ko, or kaya bibili ako ng bagong pamaskong damit. Never ako yung nagtambay-tambay. Hindi. Hindi ako nagtambay-tambay yung katulad ng iba. Kaya maaga yata ako napapakod magtrabaho. Kasi nga nung bata pa ako ganyan. Ako. Tapos ayoko din paranas doon sa mga pamangkin ko yung ganun. Kaya tinutulungan ko sila. Tapos ano pa ba? Basta ayun, tapos naisipan ko pagka-graduate ko ng high school, nagtrabaho nga ako doon 1 taon sa pabrika, sa garments. Tapos pagkatapos nun, nag-decide na ako na mag-abroad. Simula nun, 2000, year 2000, nagpunta ako ng Kuwait. After Kuwait, nagpunta ako ng Hong Kong. Kasi hindi na ako napirmi sa Pilipinas. So, 19 years old ako, 43, magpo-43 na ako ngayon. Yun ang edad na wala ako sa Pilipinas. Simula 2000 hanggang 2016. 2016, 'di ba 2000, no. Year 2000, tama ba? Oo, year 2000. Umalis ako ng Pilipinas. Hindi na ako nakapagpasko. Ay, oo, yun ang huling Pasko ko sa Pilipinas. 2000. Kasi dumating ako dun sa boss ko, parang February yun. Tapos yun na, hindi na ako ang huling Pasko ko, 20, dito lang ako nagpasko sa Pilipinas noong 2022. 22 years akong hindi nagpasko sa Pilipinas. Yung papasok na 2022, noon lang ako nakapagpasko sa Pilipinas. Since noong 2000, ngayon lang ulit, noong 2022 lang ako nakapagpasko sa Pilipinas. Ang saya-saya, kahit kulang na kami, kahit wala na yung tatay ko, kahit I lost my 2 siblings, masaya pa rin kasi nandun yung mga pamangkin ko, tapos yung mga iba ko pang kapatid, tuloy lang ang buhay. Basta hindi ako napipirmi sa Pilipinas noon. Minsan nga pag nagbakasyon ako, nung last na bakasyon ko, hindi pala last na bakasyon ko, nung one time nagbakasyon ako, parang matagal, naiinip ako. Nainip na ako sa bakasyon ko, parang medyo mahaba na siya. Yung parang medyo na siya. Sabi ko, parang napasobra yata ang aking bakasyon, yung days. Parang nainip din ako. Sabi ko, nakakainip din pala yung ganun. Yung matagal yung bakasyon mo. Hindi ko alam bakit. Maybe because yung mag-ama ko hindi ko kasama. Siguro ganun, Hindi ko sila kasama. Kaya siguro medyo na ako. Medyo na nainip ako dun sa bakasyon ko. Pero ngayon, okay na yung bakasyon ng 3 weeks. 1 month to 3 weeks, mga ganyan. Kasi last time na bakasyon ako, parang yung first na bakasyon ko, yung unang-unang bakasyon ko sa Pilipinas, na since I came here 2008, na dumating ako dito sa US. Tapos, simula noon, dito nga kayo, dumait kayo sa akin. Simula noon, noong 20, hindi na ginagamit ang rice cooker, kaya ilagay na sa sulok. Oo.
Umalis ako sa Pilipinas. Nung dumating ako ng US is 2008. Simula nun, hindi ako umuwi until 2016 for my dad. Kasi nag-emergency kami noon. So, yun ang una kong uwi since noon 20. Ba't nawawala na naman kayo? Ayan. Simula nung 2016, noong 2016 ang una kong uwi, mali ng kwento ko. Noong 2016, ako umuwi nung dumating ako ng 2008 ako dumating, 2016 yung unang-unang uwi ko. Ang saya-saya ko. Buo pa kami noon. Lahat ginawa ko para mapa-experience ko sa tatay ko tsaka sa mga kapatid ko, sa nanay ko, yung mga laki ng naubos ko noon. Kaya lang, di ba nga minsan, pera lang yan kaya natin kitain. Pero yung memory, yun ang mas mahalaga. Saya-saya noon. Naalala ko noon Diyos ko, punta kami ng Batangas. Nag-beach kami. Buong angkan ng tatay ko kasama. Oo, tsaka yung sa nanay ko. Sinama ko silang lahat. Kami, parang 4 na van, tsaka 6 na jeep. Basta kulang-kulang 100 katao ang kasama namin nung nung kami nagpunta ng Laia Beach sa Batangas. Tapos, hindi ko kasi alam yon yung tatay ko, nag-i-invite siya ng mga tao. Sabi niya, pupunta daw tayo ng dagat. Sabi ko daw. Kasi that time yung tatay ko parang naulyanin siya. Sabi ko daw, mamamasyal daw kami. Wala naman akong sinabi. So, nagulat ako. So, sabi ko, siya, sige na nga lang, sige, mag-beach na lang tayo. Diba? Kasi yung palang gusto ng tatay ko. So, lahat ng wish niya nagawa ko before siya nawala. Kaya lang, ang problema, yung gusto niya mag-Baguio kaming lahat. Sabi ko, nako, father, wala tayong pera. Masyadong malaki yung gastos ng tawag dito. Masyadong malaki ang gastos ng Baguio. Kasi, syempre, marami kami magkakapatid. Pero gusto talaga niya pupunta kami ng Baguio. Hanggang ngayon, hindi ko pa nagagawa yun. So, hopefully, na uwi ko, magawa ko siya. Na madala ko yung mga kapatid ko sa Dapat pala, pupunta kami ng Baguio nitong uwi kong isa. Itong last June. Oo, dapat talaga pupunta pala kami. Nakaplano na talaga yan. Budget na. Pinag-ipunan ko. Kasi sabi ko nga, di ba, magbablog ako sa magpapatattoo ako. Isud lang na konti. Sorry, masakit sa tenga. Tapos, anong nangyari yung pamangkin ko, di ba, nagka-emergency ako sa pamangkin ko. Kaya hindi kami natuloy. Oo. Hindi kami natuloy nun. Yun ang nangyari. Kaya hindi natuloy yung namin. Kaya ganun ang nangyari noon. Hindi natuloy yung aming Baguio gawa sa pamangkin ko. Kasi syempre, kailangan tulungan ko yung kuya ko, di ba? Wala maibang tutulong sa kanila kundi ako lang. Ako lang yung may kapatid din ako nasa ibang bansa. Syempre, hindi naman ganun kalaki yung mga kinikita nila. May mga pamilya din sila. Buti na lang mabait ang asawa ko. Hindi niya masyadong kinukwestiyon yung pagtulong ko sa pamilya ko. Hindi siya masyadong nagtatatanong lang, bakit laging ako. Sabi ko sa kanya, ganun talaga. Alam mo ko kasi paano gawin tong cabinet na to.
Kaya, ayun. O, di ba nakalinis ako? Hindi naman siya masyadong makalat. Ano lang siya. Yung marami lang, yung hugasin, hindi na ikabit sa ano, yung mga ganun lang. Pero other than na, malinis naman yung kusina namin. Hindi talaga siya. Kasi di ba kailangan ko lang to details cleaning. So, ayan, malinis na ang kusina. At least, hindi darating ang asawa kong makalat ang kusina. At hindi ako pwedeng tumikim ng dessert. Walang dessert. Hindi pwede magtikim-tikim ng dessert. Plus, wala naman dessert. Yun ang ano nun. Walang dessert. Ito to para dun sa straw ko dun sa sasakyan to eh. Ilagay ko muna dyan. Kaya, sana talaga magampanan ko tong aking ginagawang pagpapapayat na to. Nang bumaba, nang hindi na craziness ang aking sugar. Di ba? Kakayanin natin to. So, ayan. Nag-ano na ako sa anak ko. Nagawa na ako ng yelo nila kasi mahilig silang uminom. So, sa taas na tayo. Tapos na. So, guys, thank you for coming with me. Little bit chikahan. And I share my new diet. And then, wala lang. Bagong routine natin sa ating health na huwag masyadong kumain ng carbs. Yes. At, yun lang naman ang aking bagong eksena sa buhay. Hindi masyado sa carbs. Thank you for watching and thank you all for subscribing my YouTube channel. At kung sino pang hindi dyan nakasubscribe at nanonood lang, huwag kalimutang mag-subscribe kay Manager Judy. Don't forget to like, share, and click notification bell para po update kayo sa lahat ng aking video. And then don't skip ad. Yun lang po at marami pong salamat. Hanggang sa muli po. Ito po si Manager Judy. Nagsasabing, see you my next vlog. Bye!